Eva! Nandyan ka ba, Eva? Nasaan ka, Eva? Eva! 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 Kuya Dan, tikman mo, may mansanas. Hindi ako maniwala, wala namang mansanas dito sa Pilipinas. Dito ko siya napitas, oh. Sige nga, tikman ko. Ang sarap ah. Matamis. Sabi ko sa'yo eh. Parang ayaw pa maniwala ni Adan, Eva, no? Adan, tinikman mo na, naniwala ka na kasi nandito na si Sir Benz. Siya ang nagtanim at nakapag-establish na ng apple orchard. Nasaan tayo, Sir Ben, ngayon? Andito po tayo ngayon sa Barangay Kapatagan, sa Sitio Marawer, sa Digo City, Davao del Sur. Yeah, nasa Davao po ang apple orchards. Sa ngayon, ilan na ang puno mo, Sir, dito? More than 500 na po yung mga naitanim natin sa field, yung mga apples. And then dito sa likod ng bahay, meron tayong 35 apple trees, and ito po yung pinakamatanda na apple, mga 10 years old na po. Kaya naman pala dito pumita si Eva. Asan yung ahas? Yan, so ngayong episode po, makikilala natin at ibabahagi ni Sir Benz ang pagtatanim ng apple. At ito ay talagang legit. Totoo pong may apple plantation na dito sa Pilipinas. Ini-establish na paunti-unti at ngayon ay isang learning site na rin. So kung gusto nyo matutunan, pakinggan nyo ang kanyang pagbabahagi at tumikim tayo ng mansanas. Nainggit ako, Eva, inubusan mo naman ako. Meron pa ba? Sir, meron pa ba tayo matikman? Parang hilaw pa. Ayan, siya, maghanap tayo ng hinog. Tara. Don't forget to like and subscribe. Ako nga po pala si Benson Kennedy FCP, nakatira po dito sa Barangay Kapatagan, Digo City, Davao del Sur, sa Sitio Marawer. And kasalukuyan po ako nagtatanim ng apples. May-ari po ako ng Kapatagan Apple Orchard, Rare Fruit Farm and Nursery, na kung saan ito po ay isang certified learning site for apple production dito sa Pilipinas. Aside sa mga apples, nagtatanim din po ako ng mga vegetables incorporated po sa ating mga fruit trees dito sa Kapatagan. Meron na naman po mga backyard na mga nagtatanim din po sa may bandang Luzon, meron na rin po yata. And then I don't know kung mass propagation na yung sa kanila kasi medyo rin po, yung mga planting materials dito sa Pilipinas are very limited pa rin po yung supply ng apple. Baka meron din po mga nagfa-farm na hindi pa lang po na-discover. Hindi sila makapaniwala na merong talagang apples kasi ang pag-iisip ng mga Pilipino is yung apple is tumutubo lang pala sa mga malalamig na lugar gaya ng mga winter areas. So, hindi sila makapaniwala na dito sa Pilipinas, meron na rin pong nagfa-farm ng apple. So, gaya po nito. Between 2013 and 2014, out of curiosity, nakapagtanim po ako ng apple nung minsang kumain po ako ng apple from the market. So, naka-extract po ako nun ng 3 seeds. Tapos, tinanim ko po yung 3, kaso nga lang yung isa lang po ang nag-survive, year 2018. So, from that year, nag-start na rin po akong mag-propagate ng mga apples from seeds na tinatanim ko rin po dito sa Kapatagan po. Wala pa akong idea yun kung tutubo pa po ang apples dito sa Pilipinas, pero since nakapagtanim din po ako ng apples noon, bali yung progress ng kanyang pagtubo is within 5 years bago po siya namunga, grown from seeds from Fuji na fruit ng apple po. Sa pangangalaga po ng apples, para na rin pong nagtatanim tayo ng mga regular fruit trees na matatagpuan dito sa ating bansa. Like for example, yung pagdilig kapag tag-init, then pag-aabono. Nag-start na rin po akong mag-research about apple. So doon ko po nakita na pwede po talaga tayong magtanim ng apple sa tropical countries.
given na yung bansang Kenya sa Africa is nagpo-produce na ng apple. So nag-scan ako sa internet, doon na po na nag-start yung eagerness ko nga to really propagate the apple. So yun po yung start, and then hanggang ngayon, pinapalago ko na po yung apple farming dito sa Kapatagan. Wala po siyang special treatment po talaga, aside lang po sa talagang magpo-prune tayo yearly. So may 2 times pruning po tayo dito sa Pilipinas, and then ang kagandahan rin po kasi ng apples dito sa Pilipinas is makukonsider po siya as continuous yung kanyang fruiting, kasi within a year meron siyang 2 times na fruiting, and then meron din po siyang mga bunga na tinawag nating lean season, yung mga bunga na after nung fruiting season niya, so may mga bunga na natitira po. So yun po yung kagandahan, unlike po sa ibang bansa na once a year lang pong mamunga yung kanilang mga apples due to meron silang winter time. Pinakauna ko pong farm or yung parang nasa 540 square meter lang po itong simula. Yes po, sa likod ng aming bahay, parang lote lang. Tapos dito po nakatanim yung pinakauna kong apple na 10 years old na. Tapos dito rin po makikita yung 35 apple trees sa likod mismo ng aming bahay. Tapos meron po tayong 2 farm extension. So ang sukat po yata is nasa 3 hectare po yung tinataniman ko po ngayon, dine-develop into fruit farming. So meron na tayong mga around 500 apple trees na itanim na po sa field. Yun nga lang, nasa growing stage pa po sila. So siguro ang pinakamatanda dun is mga nasa 1.5 years na mga apple. So sa apple kasi kapag ka-grafted, usual na pamumunga nila is mga nasa 2 to 3 years, depende po sa pag-aalaga. Pero kung minsan po talagang merong mga apples na nagfu-fruit within a 1 year period. Napakasarap tignan na mayroong isang puno na pinangalan din sa kanyang sarili dahil yan ay ang kanya talagang achievement. Yan ang unang-unang na-establish mo na puno from seeds. Yes, sir. Kaya naman kapangalan mo na rin. Yan, Benson Apple dito sa Apple Orchard. At gaano katanda na itong puno na ito? Ito po sir, 2013, so mga nasa running 11 years. Oh, wow. Yeah. At dito na rin nanggagaling yung mga ibang sayon mo sa mga grafting. Yes, sir. Yes, sir. Ito Yeah. po yung kinukunan ko po nung mga pang-graft sayon. So, yeah. Sa ngayon, ilan ang mga established trees mo na nakukuhaan mo ng mga planting materials mo for grafting para meron kang magandang planting materials? Ito nasa na yata, dito sa likod ng bahay, nasa may 35 apple trees na established na po talaga na ito kasi lahat sila, mga flowering na ito. And then yung iba meron ng mga bunga maliliit pa. So yan po pwede na nating pagkunan ng mga unti-unti na. Yes po. Itong mga to, mga ilang taon na to? Ito 3 years old na apple to. Pero ito po yung isa sa Benson apple na grafted na rin po. Dito sa bahay merong 11, and then dun sa ibang farm kaka-start pa siguro mga nasa 15 pa siguro na mga apple yung mga nag-start na pong mamunga. So ito po yung apple na pinakauna ko pong naitanim. So nakapagbunga po siya ng 45 apple sa isang puno. Pero ito po ang apple na to is seed grown, which is pagka nagtanim tayo ng apple from seeds, yung characteristic niya is nagiging iba. So kapag habang tumatanda yung apple grown from seeds, mas dumadami po daw yung pamumunga niya. So dito naman sa Pilipinas, kasi yung weather natin medyo minsan maulan, minsan mainit, pero ang gustong-gusto ng apple yung straight na init, kasi kapag nag-prune po tayo ng apples and then inuulanan, tapos nag-bloom yung flowers, tapos nauulanan, nalalaglag po yung mga pollens, which is hindi po siya napopollinate, so konti lang yung nabubuo. Gaya po nitong apples na ngayon, medyo konti lang ang nabuo kasi yun rin po ang time na umulan dito sa Davao region. Kung maalala niyo po, bumaha dito. So yun po yung time na nag-prune po tayo. So hindi po gusto ng apple na kapag nag-prune tapos maulan. So yun po yung isa sa mga dahilan kung bakit konti lang ang nabubuong bunga ng mga apples. Yung mga typical na caterpillar. So yun po yung mga kumakain ng dahon ng apples and then bugs. So yun lang po yung isa. Siguro hindi pa ganun kalawak yung apple farming. So wala pa po siyang masyadong sakit sa ngayon.
yung apples are prone sa, yung fruit nga pala niya is gustong-gusto ng fruit fly. So ayan, ginamitan ko ng cellophane and then net para ma-protect po yung mga apples. Para lesser na rin po yung ating spray ng insecticide. So ayun, binabalot ko po isa-isa. Hindi sila makapaniwala na merong talagang apples kasi ang pag-iisip ng mga Pilipino is yung apple is tumutubo lang pala sa mga malalamig na lugar gaya ng mga winter areas. So hindi sila makapaniwala na dito sa Pilipinas meron na rin pong nagfa-farm ng apple. So gaya po nito. Ang pinaka ko talaga to really produce apple fruit dito sa market locally, kahit dito lang muna sa city namin until such time na lumaki na po yung or dadami na po yung bunga, dadami yung mga puno na mapag-harvestan po natin and at least pagkarating man lang sa Luzon, Visayas and Mindanao yung ating product na fruit na po talaga ng apples. So yun yung isa sa pinaka dream ko po na ma-achieve na meron po tayong locally produced na mga apples po dito sa Pilipinas. So sa mga interested pong matuto ng apple farming dito sa Pilipinas, kasi yung apple farming dito is not limited sa mga highlands, pwede na rin po tayong magtanim kahit sa lowland areas kasi meron mga varieties na tested na rin po sa mga mainit na lugar. Punta lang kayo sa description ng video to. Ito na masasabi nating the first apple orchard in the Philippines. So meron tayong nakuhang bagong variety ng apple. Ito po yung Shinano Red. So dinugtong po natin dito sa seed grow natin na rootstock. So ito po yung kinalabasan. So namunga po siya agad after na-graft ko po ito last December last year. Ganun kabilis nung pag-establish niya. Sir, ano bang method ang ginamit mo para maparami itong iyong mga planting materials na apples? Pangangalagaan nyo lang, kapareho lang ng any fruit trees. Walang special treatment. Baka kakaiba yung kamay mo, sir. Magic ka ba? Ganito naman, hindi naman green. Don't forget to like and subscribe.